Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Pierre M. Ubaldo ng Yoms 12 Plato at nandito ako sa inyo upang magbahagi ng iba't ibang vendors na nagsasakripisyo sa araw-araw upang alamin kung ano ba yung gaano kahirap yung mga trabaho nila bilang isang nagtitinda sa iba't ibang tao, ano nga ba ang mga inspirasyon o masasabi nilang mga mensahe para sa atin. Mahirap sa kanila o ano bang mga makakatulong sa mga gusto ring magsimula ng negosyo. Hirap man, pero kakayanin natin ang interviewing ito at sa tingin ko ay magagawa ko ang aking tungkulin at responsibilidad na mapagsilbihan ng maayos ang mga iba't ibang vendors dito sa lalawigan ng Laguna. At sana ay magawa ko ito ng buong puso at pasasalamat. Magandang hapon sa inyong lahat at magandang hapon din po. Ngayon po is nandito tayo upang alamin naman natin kung paano nagsimula yung negosyo niyo. And makakatulong din to sa atin para sa pag-business, no? So ano pong pangalan niyo po? Ana Ardesa. Ana Ardesa po. Kailan po kayo nag-start pong tayo ng tindahan po? Kailan po kayo nagsimula ng negosyo? Alimang taon na ako lang man. Pwede mga 2020 or 2021 po siguro na. Maganda ang bili lang. Kumikita akong 2,000. Walang libo po. Mula mga 7 hanggang 7 to 7. Sapat naman po sa pang-araw-araw. Kapit na rin. Sapat na. Meron na rin dumigas sa kaula. Bakit po paggugulay po, iba't ibang tinda po yung napili nyong itinda o yadok sa mga customers? Sa tingin niyo po ba is dahil po may karanasan na kayo sa ganito? O dahil po pangangailangan? Ano po? May karanasan. Talagang bata pa lang ako nagtitinda lang. Tagal na. Bata pa ako noon. Siguro mga 15 lang. Hindi na ako nakapag-tinda na ako. Mas sarili na akong tindahan. Talaga, dapat lagi kang sa customer. Diba sabi, customer user niya. Always right po. No. Kaya kailangan, bakit po pag masungat po? Ay, walang nabibili sa'yo, walang lalapit. Dapat lagi ka talaga. Dapat ng bata yung ginagalang yun. Kasi yung iba po is na kala nila pangit yung pinapili. Ay, kahit bata pa, tawag ko dyan na ate, kuya, gano'n. Next po is sa pagsisimula po ng negosyo, gumamit po kayo ng sarili niyo pong ipon o pinagkuha na ng puhunan po? Sarili ko. Sarili po talaga. Kasi po mahirap po kapag sa iba po. Pero ngayon, nakakakon sa iba, matagal na kasi. Sa umpisa, sarili po talaga. Ano pong tips o payo po ang may bibigay niyo sa mga gusto rin pong magsimulang magnegosyo? Ang pagninegosyo hindi sa malaking puhunan. Saka dapat malakas ang loob. Hindi panghihinaan. Ano man may maluwi man, mabili man, may naman basta tuloy-tuloy lang. Huwag kang mahinaan ng loob. Kasi pag nahinaan ka, wala ka ganyan. Ipisa mahinaan, ganyan lang. Iwala lang. Iwala lang talaga. Wala lang. Hindi po talaga madala. Hindi manihit. Saka hindi yung malaking pulang Kailangan na natin mapatay ang aswang na yan. Meron po talaga. Gamit na po ba kayo ng iba pang produkto o bago pang pamamaraan po? O bagong paraan ng pagbebenta sa panahon po ngayon? O yung dati pa rin po? Dati pa rin. Yun pa rin. Hindi pa ako nagbago. Kumbaga, okay lang naman po na kahit po may mga bagong generasyon na po, yung meron na po mga bagong bata, bagong ganun pa rin po katag. Kasi po, dun po kayo sanay po, hindi yata po. Kasi kapag nagdagdag po kayo ng iba pang product, hindi niyo po ito kung papatik mo. Ito lang, ganyan. Saka dito na po kayo nakilala. Dito na. Gula yung tilapia sa manok mo. So kapag wala pong parang partner po ng mga gulay is yung isda po. Tsaka yung magkatimbang talagang dalawang yan. Kailangan din po talaga. Minsan po may naghahanap. Hindi na alis. Nandiyan na lahat ang dekada. Hindi na po maghanap pa sa iba po. Yun na naman po yung mga question ko po sa inyo and makakatulong po yung sa Ngayon, nandito naman tayo sa isa pa sa mga vendor sa San Antonio upang tanungin natin siya kung kamusta naman yung pagbebenta niya and magsisimula na po tayo. Ano pong pangalan niyo po? Jennifer Patapang. Kailan po kayo nag-start kung mag-business po? 2009
Yung pangalawang lockdown, 2022 ba yun? 2022. 2022 po. How much naman po yung income niya dito? Sa isang araw, nakaka 1,000. Depende, hindi pare-parehas. Sumasapat naman po siya sa pang-araw-araw. Sumasapat naman. Ang tanong ko po is, paano niyo po pinipili yung produkto niyo po na yan po yung ititinda niyo? Dahil po ba tingin niyo pangangailangan? Bakit po buko yung napili niyo po? Eh, yan ang napili kong hanap buhay kasi siya. Medyo, ano lang, okay lang naman na hanap buhay siya. Yung tama lang. Yung exact, yung... Ano ba? Eksakto lang po. Eksakto lang. Dahil may mga nadaan pa po mga sasakyan. Sunod po is, mahalaga po bang magkaroon ng magandang relasyon sa mga customer po? Kailangan maging, pag sa customer ka, kailangan maging maayos ang iyong pakikitungo. Ganyan. Aray ko lang. Para din po balikan po. Para balikan ka ng mga customer mo. Next po is, sa pagsisimula po ng negosyo, gumamit po ba kayo ng sarili niyo pong ipon o pinagkuhanan po ng puhunan? Sariling puhunan. Sariling ipon. So yung Kumbaga, ipon- kung yung aming sarili po lang, pinaikot-ikot lang na. Una, yung sa umpisa, konti lang. Gano'n naman talaga naghanap buhay. Umpisa sa konti. Tapos hanggang sa lumago na lumago. Opo. Yun lang. And yung pagsugal niyo naman po, nag-success naman. Okay naman. Nag-approve naman kahit pa paano. Next po is, ano pong tips o mga payo niyo po sa mga gusto rin pong magsimulang magnegosyo? Sa mga kagaya kung halimbawa gusto magnegosyo, yung wag na lang silang kukuha ng utang kung doon din lang naman mapupunta yung kanilang pinagkitaan. Kung sila may puhunan na konti, yun na lang kanilang palaguin. Opo, tsaka po talagang tiyaga po dahil Tiyaga dito lang. talaga, no? Kasi kung doon ka kukuha sa utang, doon lang din mapapapunta yun. Eh kung may konti kang kita, kumbaga, ikaw na lang magpapahinit. Tapos talaga po malaki ang mahabang pasensya kasi sa una po. Sa una, doon talaga, lahat naman ng umpisa sa una, gano'n naman talaga. Gumamit na po ba kayo ng iba pang produkto maliban po sa mga buko? Nag-ano na po ba kayo ng mga bagong paraan, bagong style o yan pa rin po katulad Buko lang talaga. Buko lang po talaga. And sa tingin niyo naman po is okay naman po na buko. Okay naman yung napili kong hanap buhay. Magandang umaga sa inyo at nandito naman tayo isa sa mga nagbi-business din dito sa San Antonio. So, magandang umaga po. Ano pong pangalan niyo po? Karina, Karina po. Canbe. Kailan po kayo nag-start pong magnegosyo po? Last year, Last year po. How much naman po yung kitaan niyo po dito, yung income niyo po? okay naman. May araw na malakas, may araw na may hina. Sumasapat naman po siya sa pang-araw-araw. Oo naman. So, ang tanong ko po is, bakit po yung mga iba't ibang produkto po yung napili nyong itinda po sa mga customer dahil po ba sa tingin nyo is pangangailangan o dahil po sa tingin nyo ay may karanasan na po kayo dito o dahil po sikat? Ano pong... Experience ko kasi yan ang magandang negosyo. yung mga ulam-ulam po, Oo. no? Sa merienda. Po, merienda po. And mahalaga po bang magkaroon ng magandang relasyon sa pagitan ng mga customer at sa inyo po? Siyempre, para maganda ang samahan. Opo, tsaka babalik-balikan po nila. Babalik-balikan, oo. Kasi karamihan po yung iba kapag nasungitan, no, natatakot na po talagang bumalik. And sunod po is, sa pagsisimula po ng negosyo, gumamit po ba kayo ng sarili niyo pong ipon o yung iba pang pinagkukuhanan po ng puhunan? Nagpuhunan ako dyan sarili. Sariling ipon po. Talagang hindi niya po alam kung ano yung pwedeng mangyari. No? Oo. Pero talagang sinugal niya po siya. Oo. Kasi pangit yung yung uutang ka ng utang po niya. Opo, kasi parang nagtitinda lang po kayo pangbayad Oo, din po pambayad sa lang din utang. sa Kapag parang sarili niyo, tinitinda mo lang kung sarili, mabenta man o hindi, okay lang. tama naman po, no? Oo. Next po is, ano pong tips o payo niyo po na may bibigay sa mga taong gusto rin pong magsimulang magnegosyo? Ano po yung payo niyo doon sa mga gusto nila na mag-try din po? Mag-try, yung kung susubok sila, kailangan sarili talaga yung puhunan. Kasi kung ang puhunan ay hindi sariling puhunan, maano lang sila, baka malugi lang sila. Mahirap Kasi, yun. kasi puhunan mo utang, pag nabenta yun, ibabayad mo lang din sa Opo, diba? sayang din po talaga. Oo, sayang yung Tsaka, tiyaga din po, no? Oo. Hindi din po madali sa una po magnegosyo. hindi madali. Kasi siyempre, sa umpisa, wala ka pang customer. Pero pagka yung na, okay na. Okay na po. At nakita naman po namin na ilang
ano na po, last year pa po, no? At hanggang na nagtutuloy. Last po is, bukod po sa mga pang-ulam, merienda po, nagtry na po ba kayo ng iba pang paraan sa pagbebenta, bagong style, o yun pa rin pong katulad dati? Oh, yun lang. Yun ang dati lang din po talaga. Parang, Kasi marami na kasing may tindahan dito mga grocery, mga Opo. marami ng mahirap nang gayahin yun. Kasi siyempre, kung sinong suki, dun sila bibili. Eh dito, naiiba. pero nagtry naman po kayo ng mga iba pang paraan sa ulam po. Kunyari, nakapag-isip kayo ng, ito kaya idagdag ko dahil baka mabenta, ganun po. Hindi po. Hindi. Kung ano lang po yung Kung ano binenta, lang yung yung talagang tingin nyo po ay tatokgan. And yun lang naman po yung mga tanong ko. And thank you po sa interview. So, ano pong pangalan nyo po? Marilo. Kailan po kayo nag-start pong magnegosyo? Last year? Last year po. Ito na po talaga yung tinitinda nyo po. Dati sa bahay to, nilipat lang namin dito. Dito rin po yung sa San Antonio po. Hindi, sa Kalawan kami. Doon talaga bahay namin sa Kalawan. Next po is, magkano naman po yung income nyo dito sa yung pagtitinda nyo? Ayun, yung na yon yung, Kahit sa araw-araw po, okay. Siguro nagre-rate kami 500. 500. Oo. Sapat naman po sa inyo sa pang-araw-araw. Oo, okay naman kasi may makatira naman. So, yun na yung pinakakain. May natira. Opo. Next po is, bakit po paano nyo po napili na yan yung produktong ititinda nyo po, ulam po? Hindi, kasi may nagbukas yung City Hardware. So, kayo ang Opo, talaga. tsaka talagang May dito. ayos din po siya. Okay lang po. Nung una, malakas talaga kasi malapang bang itindahan. Tsaka din po kahit sa umaga, sa hapon, nakakaano din po Gabi. talaga. Tsaka sa sa pagtitinda nyo po, nalilasa din po yung sa pagkain nyo po, no? Iba na yun. Next po is, malaga po ba magkaroon ng magandang relasyon sa mga customer po tsaka sa Oo, syempre, para bumalik sila. Kasi po kapag nagsusungit po, Oo, natatakot na hindi sila babalik. Pag sisimula po ng negosyo po, gumamit po kayo ng sariling ipon o puhunan po. Oo, kailangan. Kasi sa utang yung gawin ng punan, hindi talaga makahon. Uutang ka ulit, bayad doon. Pagkabos ka rin talaga. Opo, mas mahirap po yun. Kasi po kung sa utang lang po siya mangyayari, mawala din po na parang umutang ka lang din para Papagod ka lang. Next po is, ano pong tips o paano nyo sa mga gusto ring magsimulang magnegosyo? Siyempre, bago mag-start, pag-iisipan muna talagang mabuti yun. Kung kaya ba o hindi. Tapos, unang-una talaga kailangan puhunan. Kasi kung wala puhunan, wala talaga. Tsaka kailangan talaga po ng tiyaga kasi hindi po madali sa ulam. So, sobra. Last po is, bukod po sa mga pang-ulam po, nag-try na po ba kayo ng iba pang product, iba pang style? Ano kami dati? Prutas. Prutas din. Dito kay, prutas kami. Prutas malakas ang bintahan namin yan. Kaso ang problema, yung kasosyo, hindi nakabayad, tumubog pa sa utang. Kaya tinigil na namin kasi sabi yung nalulugi. Wala talagang, nisando namin. Opo. Dito naman po sa tinda niyo pong maulam, nagtatry po kayo ng parang may version po kayo na nagtry po kayong itinda na pumapatok naman po. Oo. Tapos pag kami libreng may murang prutas, naglalagay talaga kami kasi mas mabenta yun talaga. Opo. Mabilis ang bentahan, mabilis ang kita sa prutas. May tumitigil pa pong mga sasakyan Oo, po, ano? madami. Rambutan, avocado, yun ang binenta namin ng nakaraan. Magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon din po, ma'am. Ano pong pangalan niyo po? Girly. Kailan po kayo nag-start pong magnegosyo po? Ano to? Magwa 1 year na ako sa ngayong February. Ano po yung parang tinitinda niyo po sa sari store po? Oh, marami. May process, ayan, mga sabon station, personal collection. May mga ano din. Pinamahan na rin kahit ano ka. Next po is, magkano naman po yung kitaan niyo po sa pagtitinda niyo po? Isang araw, Opo, pwede din po yun sa isang araw. ano, 1.5. ganun. Um, Mahina, 700. Sumasapat naman po sa pang-araw-araw. Bakit po ito po yung naisipan yung tinda po ng mga produkto po dahil sa tingin niyo po ba uso, pangangailangan, or experience niyo po? Ano, parang, ano din, ang kailangan mo Ng mga
tao po, ano, kasi para din po madali. Sabon, no? Panghugas. Opo, para kapag, Basic. Pero hindi pa lang ito yung basic needs talaga pagkain. Basic needs. Yung mga frozen, mga hotdog, casino, skinless, ayun. Pag may pasok, malakas. Pag walang pasok. medyo may kainaan po. Hindi po talaga sakto yung pantay-pantay. Hindi pare-parehas. May time na matumal. Tiyaga ka lang. Tiyaga ka lang. Opo, talagang tiyaga po, no? Pag sumuko ka Mahirap po. Mas mahalaga po kung magkaroon ng magandang relasyon sa pagitan po ng mga customer and sa inyo po. Kasi kaya lagi yung kang nakangiti Opo. para babalik sa yung customer. Kasi po kapag magsusumat ka po, baka po matakot po. Interviewin mo rin, bubula, may konting bola. Ganun naman para mabilang ka. Kasama mong konting bola. Opo. Next po, sa pagsisimula po ng negosyo, gumamit po ba kayo ng sarili niyo pong ipon o pinagkuhanan po ng puhunan? Yung iba, ipon. Yung iba, yung mga Nung nagsimula po kayo, ipon niyo po? ipon. Yung iba, sa card bank. Sa powerbank po. Pero sa ngayon po, sa ipon niyo na po talaga siya. Paikot lang. Kasi ano nga pong year kayo nag-start po? Last lang, ito, mag-1 year pa lang ngayong February. 11 months pa lang. And okay na naman po siya sa ano. Next na, basta may kita, huwag lang masisiliro. Next po is ano pong tips o payong na ibibigay niyo po sa mga taong gusto niyo pong magsimulang mag-negosyo, kahit ano pong negosyo. Mag-isip muna kung ano yung kay click, hindi yung basta-basta. Hindi po yung basta, ito yung titinda ko pa, hindi po pwede yun. Observan mo din yung mga hinahanap ng tao. Kasi po kapag ano po, syempre hindi rin po madali sa Oo. tiyaga po ang kailangan. Tsaka, Next po is, bukod nga po, ano po ba yung parang pinaka tinitinda niyo po talaga, no? Frozen po talaga. frozen talaga. Gumamit na po kayo ng talagang bagong produkto, bagong pamamaraan po, bagong pag-style. Kasi po, tingin niyo po is pag mas marami, Maraming bibili po. Kasi po kapag ano po, no, kapag yung opportunity na din po na mabili. Kasi pag may bumili isang may nakita, meron pala. Tsaka po nakita ko nga din po na parang dito po sa store na to, kayo po yung may tinda ng ganito. Kali po yung naisipan nyo din po na, kailangan natin ng ganito kasi wala pa pong ganito dito. So, talagang Kaya, hindi napupulo. kahit po ano. Sa frozen naman po, okay lang din naman. Ang basta nasa freezer. And yun lang naman po yung mga tanong ko and makakatulong din po siya sa amin sa subject po namin ito. Sa umaga po, ma'am. Ano pong pangalan niyo po? Rosemary de la Cueva. Kailan po kayo nag-start mag-business po ng mga Ang anak ko pa lang ay si Cyril. Sa pila pa kami nung una. Mga anong taon po kaya yun? Tagal na, mga- 2000 pa po. Ano na si Cyril? 38 taon na. 38 years. Tapos napalipat na kami dito. Sa San Antonio. Sa may sabungan pa kami nun. Layo ito. Sa pila po. How much naman po yung income niyo po dito? O ayun, nakakaraos naman sa araw-araw. Opo. Na- Sapat naman po sa Oo, pang-araw-araw. nakakabayad, nakakakuha ng mga pambaon ng mga bata. Pero hindi po pare-pareho. May oras po. Merong malakas, merong mahina. Bakit po, paano niyo po napiling yung produkto ng mga prutas po yung napili ng itenda? Dahil po ba tingin niyo pangangailangan, sikat o wala dito sa lugar? Kasi ito, ito naman highway. Ay, pag mga prutas dito, malakas sa mga tindahan kasi mga nagtabay, kung nagbubutos, di ba? Ay, di ba kaysa makapagsuksika ng mga kotse sa palengke, dito na sila sa highway dito na po. namimili, di ba? Tsaka maganda ka partner din po yung buko din. Di ba nagtitinda ako ng mga lumpia? Ba, dati pa napunta po kayo. Nakapagod. Nakakapagod po kasi maglalakad-lakad pa po kayo. Kapag dito po, titigilan na lang po kayo. Di ba? Opo, tapos. Eh, pag bahay-bahay ka, nauut pa. Ang hirap pang maningin. Parang ikaw pa po ang may kasalanan kapag Oo, ningin mo po. nagkanig pa. Ano? Mahirap din po nalang. Next po is, mahalaga po bang magkaroon ng magandang relasyon sa pagitan ng mga customer at sa inyo po? Siyempre, kailangan pag may customer, naka-smile ka. Yung aanin mo siya, yung
Parang kailangan Iintindihin mo iintindihin siya. po siya kasi sasabihin niya customer is always right daw po. Kailangan makikipag-usap ka ng maayos para makabit. Nakababalikan po, no? Oo. Pag ikaw ay nakasimangot at nakaano, hindi ka nakabalikan. Galit. Opo. Kailangan hindi galit. Opo. Pag may tumigil kahit mo po, Diyos ko yan, ano po. Di ba? Ganun. Next po is sa pagsisimula po ng negosyo, gumamit po ba kayo ng sarili niyo pong ipon o iba pang pinagkuhanan ng puhunan? Ako noon, nagsimula to ng saging lang at buko noon doon. Tapos, nag-aalak kasi ako. Tapos, pinukuhunan namin. Ayun, ganun. Opo. Nag-success naman po na kasi Oo. ilang taon na din po. Oo. Si Ayrang, yung aking isa, diyan ko lang kinuha ang pagpapaaral, nakagraduate na ng college. Oo. Itong pulis ko, sa isang taon, gagraduate na. Kung hindi ako magkikinta, saan nakukuha ang pambayad doon? Opo, 35,000, isang taon. Oo. At least po nakakaya niyo po siyang mabayaran Kaso talaga. nga, pag pinaalis, so, anong panakukuha ng parbid mo? Gawa po ng permit po mahirap po. Oo, hindi. Pinaalis na nga at iwawiden na nga daw ito. Next po is, ano pong tips sa payang mabibigay niyo sa mga gusto rin pong mag-business po katulad? Ay di, yung mag-business. Opo, kahit ano pong business, yung parang gusto din silang magsubok na mag-try Ay, yung din anak po. ko, pumasok doon sa binebentang lupa. So, kailangan po talaga ng tiyaga, gano'n po. Oo, sabi talaga. Ayun, sa awa ng Diyos, yung anak ko nakabenta 3 bahay. Opo. And sa ano din po, sa pagbi-business po, mahirap po talaga kapag sumubo ka tapos hindi mo alam yung ititinda mo po, gano'n. Siya na lang ang nagbibigay sa ako ng puhunan. Anak ko Gano'n. isa. Oo. Kaya ang tips, ano po ano po masasabi niyo sa mga gusto talagang mag-try ngayon na mag-business? Ay, Tsaga po talaga. ang laki din naman to ng puhunan sa prutas eh. Kahit saan pong business, ano pong masasabi niyo sa kanila? Ayan, ganyan. Magandang business yung ganyan. Ah, ganun Oo, po. maganda Talagang yan. Kailangan talaga. Kasi, pag may bumili sa'yo, kas-kas, walang utang. Kaya, yung mabebenta mo, mapapaikot mo. Kailangan talaga ng mahabang pasensya po. Sa una po, hindi madali po, no? Sa mga gustong magsubok na mag-try. Sa Pag ikaw yung masimangot, hindi ka nababalikan ng customer. Kailangan lagi ka nakangiti. tama naman Kahit po. ang bibilhin ni isang po lamang na Diyos. Pag siya nauna, siyempre siya ang umuuna namin kasi siya ang unang dumating. Last po is, paano po nakakatulong sa inyo yung magdagdag pa ng ibang product po, kadalad po ng buko? Kasi hindi lang po prutas ang dala niya po. Nagtitinda ako ng kalamay, tikoy, di ba? Apo. Mani, diyan, nagluluto ako. Kung sa tingin niyo po ipapatok Peanut. talaga po, no? Oo, mga sampalo. Hanggang kaya pong magdagdag, ginagawa Oo, niyo. ginagawa ko. Walang nagawa. Nakakatulong naman po sa inyo. Oo. Talagang ayos din po. Diyan nga nakapasok na yung anak ko. Opo. Okay. Galing nga po Pulis ko, eh. diyan ko din kinuha. Isang taon na lang po, nagagraduate. Kabilang taong gagraduate na. 35,000. Yung mga kailangan nila sa school. Nabibili po dahil di po Yan, sa pagbubuko, oo. tapos pagbubuko niyo po. Kaya nga pag napatigay, wala nang pagbubuko. Yun po, yun lang ang nakakaano din talaga. Magandang hapon sa inyong lahat. Nandito naman tayo sa isa pa sa mga vendors o nagtitinda. Sa tanongin po natin siya, magandang hapon po. Ano pong pangalan niyo po? Isabela Namugo. Kailan po kayo nag-start pong magnegosyo po? Nasa 20 na kami. 20 years. Service pa kami. 20 years. Nasa 2,000 po, no? Oh, Pagkano po yung income niyo dito? income. Opo. Yung kitaan niyo po sa araw-araw po, ganun. Nasikat ng buhay. 3,000. Sumasapat naman po sa pang-araw-araw. Okay naman po yan. Yung Conforme din sa dami ng tao. paninda ng item. Talagang sa isda po, mga manok po ba yung ano? Lahat na lang. Next po is, bakit po yung mga manok, isda po yung napili nyong i-alok sa mga customer? Dahil po ba napag-desisyonan nyo na pangangailangan po ito, puso po, o based po sa experience nyo po? Kasi sa po din yan ang aming Sapol na po, so experience na din po ng nagsimula sa bianan ko, sa bayong ko, hanggang ngayon. Yun ang aming kinamulat ang negosyo. Yun na po talaga, ano. Next po is, malaga po bang magkaroon ng magandang relasyon sa pagitan po ng mga customer at entrepreneur po katulad niyo po. Magandang relasyon po. Kunyari po sa pagbili, maganda po bang magkaroon ng gano'n? Okay. Oo. Talagang dapat ito sa mga customer.
Para po balik-balikan po. Oo. Tsaka matagal ka na dito, suko minsan. Mahabang pasensya po. Kasi Okay naman, Wala naman. problema sa... smile lang po talaga lang po. Oo. Sa pagsisimula po ng negosyo, gumamit po ba kayo ng sarili niyo pong ipon o iba pang pinagkuhanan po ng puhunan? Primero ay siyempre kuha ka muna ng half six mo. Nung nagsimula po kayo nun. Pero, Pero maliit lang naman primero. Ilang taon na, di siyempre may sarili ka na. apo, nung mga ilang taon din po, sa inyo na po talaga ng ipon niyo na. Parang yun lang po yung ginawa niyo. Marami nang nasundan. Yun lang po yung ginawa niyo pong way para makapagsimula. Simula lang kami sa 250, 250. Kasi po yung iba hindi marunong, no, yung uutang po pero doon lang mapupunta. Pero kayo po, nakita naman po na matagal. Nag-aaral ang aking mga anak diyan. Tapos, may sariling bahay, nakapanda ang gamit. Tapos na po, no, galing. No. Nag-aaral pa yung aking bunso. Tapos, tatrabaho na. Opo. Ayos. Isa na naman ang anak kong walang kasama. Kung trabaho sa, dyan sa Herbal Mills, sa highway. Opo. Next po is ano pong tips o payong may bibigay niyo po sa mga gusto din pong magnegosyo? Na, Yung mga gusto pong magsimula din magnegosyo, ano pong may papayo niyo po sa kanila? kung naman yung kanya-kanyang Tiyaga lang po ba talaga ang kailangan kapag magsisimula po, ganun? Ano pong pwede niyo pa pong masabi sa gusto pong magsimula kahit ano pong negosyo? Ano po yung para ma-inspire niyo po silang magsimula din po? kaso hindi ko nga, Tiyaga lang po ba talaga? may nag-umpisa, kaso namamala din kasi hindi sila natanggal. Opo. Kailangan po ay pinag-aaralan din po, no, kung talagang... Tsaka ang hirap, pag simula ka dito, ay na rin, sa dami na nagtitinda dito, nahirap ka na rin kumuha ng tatyaga sila, pero naalis sila. Pag wala, hindi sila matyaga. Kailangan talaga. Mahirap po sa una yun, no? Oo. Kami naglalako dati kami. Naglalako. Single lang kami, magtaangkas kami. Oo. Mas pagod po doon, no? Kasi mahirap po. Nagtitinda ka sa umaga, sa hapon yung dinalalakuan mo. Hindi kami dyan sa highway pa kami, dyan, sa labas. Pinalis lang kami, ayaw nung may-ari ng lupa. Next po is, paano po nakakatulong sa inyo? O nag-try na rin po ba kayo ng iba pang alternatibong pamalit po sa iba pang produkto o yung isda pa rin po? Manok? Yan lang talaga. Ito lang po talaga. Manoris na. Pwede naman magdating na kami, ayaw namin makaano sa kapwa namin. Kasi ito nagmababoy na. Kung ano yan namin pinagsimulan, yun na lang. Ayun na lang po. Isda, lahat ng klase sa manok. Tsaka doon din po ba kayo naman kayo nakilala yun sa mga... Hapon sa inyo, nandito naman tayo din sa isa pa sa mga sari-sari store. And magandang hapon po, ma'am. Ano pong pangalan niyo po? Leia Buendia. Leia. Kailan po kayo nag-start pong magnegosyo po? Pagkatapos ng lockdown, Pagkatapos po na lang mga 2023 po. ganun. Bakit po itong mga sari-sari store po yung napili niyong ibenta sa mga customer po? Dahil po ba sa tingin niyo pangangailangan o uso po sa market? oo, gano'n na rin. Pangangailangan po. Talagang sa tingin niyo po ito talaga yung sapat. Yung mga ano-ano lang naman, mga pangalanong mga tao, kayang bilhin. Isa-isa, gano'n, na hindi nila kayang bumili ng bawa, 1 kilo. Opo, tama naman. Mahalaga po bang magkaroon ng magandang relasyon po sa pagitan ng mga customer at sa inyo pong mga nagbi-business po? Oo naman. Kailangan maano ka sa tao yun. Like kang nakangiti, tapos nakalike kang kapasalamat sa kanila kahit konting talaga lang. Meron sila. Sa ano po, sa araw-araw po, nasa magkano naman po yung income niyo po? Depende sa sa customer na bumibili sa'yo. Hindi din po Hindi pare-pare. naman pare-pareha. Pero sumasapat naman po siya sa pang-araw-araw. Oo naman, sumasapat lang. Kung may matira man, yun na yung tubo mo. Yan eh. Hindi naman pare-parehas na ganun ang kita mo sa araw-araw, sa maghapon. Kasi bisan talaga ganyan, patay na oras. Pero lang, Opo. Tama paisa naman. ang mabibili sa iyo, mga siga-sigarilyo, mga tubig-tubig, gano'n. Sa pagsisimula po ng negosyo, gumamit po ba kayo ng sarili niyo pong ipon o iba pang may pinagkuhanan po kayo ng pupunan? May konting ipon din, tapos may konting yung hiram, gano'n. Pero nung hanggang yun po, isa lang sa inyo na po nanggagaling, wala na po. Oo, nag-ano din naman. Minsan hindi naman sumasagot
maiwasan yun. Opo. Lalo na kung may estudyante ka. Nag-aaral pa po. Nag-aaral, yung baon niya. Budget. Tapos ano pong tips o payong may bibigay niyo po sa mga gusto ring magsimula ng sariling negosyo po? Ano lang, tiyaga. Tsaka, Tiyaga ka lang sa paghahanap buhay. kasi hindi po madali. Hindi naman madali, igigising ka ng umaga, gano'n. Mamimili ka kung saan na alam mo mas yung makakamura ka. Yun. Tsaka ano din po, ano, kapag magsisimula po, dapat alam po yung ititinda nila. Oo. Kung ano yung kailangan ng tao. Hindi yung bibili ka, hindi naman yun ang hinahanap ng tao. Wala kang kumbaga wala kang tawag doon. Hindi Babalik mabenta, po. walang maibabalik mo sa ano. Yung ginastos po. Bukod po sa iba't iba pang tinda is, nag-try pa po ba kayo ng iba pang produkto o bagong style po sa pagbebenta? Hindi na, ganyan lang, ganito na lang. Yung mabilis lang. Po, yung talagang kasanayan na po. Kasanayan na ng tao na yun talagang kailangan sa araw-araw. Hindi pa po kayo nag-use po ng iba pang style. Hindi na lang. Sa maghapong ubos. Yan. Magandang hapon sa inyong lahat. Nandito ako sa isa pa sa mga nagtitinda ng gulay dito sa Balite sa Victoria, Laguna. So, magandang hapon po. Ano pong pangalan niyo po? Catherine po. Catherine po. Kailan po kayong nag-start pong magnegosyo po? 6 na buwan na po. Simula nung isang taon po. Ano? Next po is, magkano naman po yung income niyo po sa pagnegosyo? Minsan kumikita po kami ng Malaki-laki din po, ano? Sumasapat naman po sa pang-araw-araw. Sa ano naman po, sa araw-araw, hindi din po pare-pareho. hindi po. Kung ano lang po yung ano ng customer po, ano? Next po is, bakit po gulay po yung napili yung production na itinda sa mga customer? Dahil sa tingin niyo po ba ito ay pangangailangan, uso sa market, o based po sa experience niyo po? Talagang tingin niya lang po is pangangailangan na. Mag-share naman po kayo ng counting kwento po bakit gulay po talaga napili niyo. Hindi pa naman sa ano. Parang, Sa kapatid ko na asawa ko pa kinuha niya rin. parang is inano niya po sa inyo. Nagpatuloy lang po namin. And ang galing din naman po kasi napagtagumpayan niyo po sa 6 na buwan na maayos po yung kitaan niyo po, ano. And next po is, mahalaga po bang magkaroon ng magandang relasyon po sa mga customer po tsaka sa inyo po, mga entrepreneur po? Maganda po ba yung parang magkaroon ng magandang komunikasyon para po sa inyo? Ano, para sa akin, kailangan kaanin yung mga customer para hindi sila magulit sa ibang ano. Kailangan din, ano yun yung gulay, Presyo po. Presyo. Kapag humingi po ng tawad, Tawadin po ka. Opo, ano? Kapag mahal pa, ipakita mo sa iba. Siyempre, hindi po kaya ng mga budget nila. Tsaka kailangan po always. Siyempre, alam ko naman po na mahirap kitain yung pera. Siyempre, pang 20 lang po yung pera, nagbigay na lang po. Okay. Nakakatulong din po, ano? Para makatulong naman po sa kapwa ito. Kahit po na ano. Palima-lima po yung pera na, sige po, bigyan mo. Po, tama naman po. And talagang dahil din po doon na bumabalik po yung customer kapag ano po. Kasi nalalaman nila na, Mas okay mura pala dyan, dito, kaya mas ano, more. dito na lang tayo kasi siyempre kahit 5 piso, bigyan po natin. Opo, tama naman po. Balikan nila yung paninda mo. And sunod po is, sa pagsimula po ng negosyo, nung kinuha niyo po yung negosyong to is, gumamit po ba kayo ng sarili niyo pong ipon o may iba pa po kami nagkuha na ng puhunan? Ipon lang po namin talaga. Ipon lang. Parang kahit po sinampot niyo siya is, napag-isipan niyo na, sugan natin tong pera. Para mas maano yung income namin. Opo. Galing din po kasi nag-boom naman po yung pagnenegosyo niyo po. Ano, Successful naman. Opo. Kumikita naman. Kita din naman po sa dami po ng paninda niyo and yeah. Next po is, ano pong tips o payong may bibigay niyo sa mga gusto rin pong magsimulang magnegosyo? Kahit ano pong negosyo, ano po yung tingin yung masasabi niyo lang sa kanila? Para sa akin po, ang masasabi ko, kailangan paano yung mga customer para kumita rin po sila. Opo, tiyaga po. Kasi po sa una din mahirap. Mahirap din po kasi mag-ano po tayo mga customer. Siyempre po, bago lang po din po kami. Kailangan po yung pag-aral, pag-respeto. So,
Tapos alam din po kung ano pong ang ititinda po, no? Kasi mahirap po kapag nagdesisyon ka po ng iba po, no? Tsaka nakatulong din po yung bigay sa yung pagsambot niyo po na nagtagumpay naman po siya. Opo, tama naman po yan. And last po is, bukod po sa mga gulay po, nag-try na din po ba kayo ng iba pang paraan o bagong style o iba pang pagbebenta po sa dito? Hindi po, ganyan lang po talaga gulayan lang po. Talagang gulayan lang po talaga. And yun lang po talaga yung naisip nyo na, kasi po kapag nagkaroon pa ng iba pang production po, baka hindi din po mabili, ganon. So, pero may balak po ba kayong magdagdag pa o okay na po yan? Gusto pa sanang magdagdag. Pag meron na po sigurong income, siguro. Mas para malaki magdagdag. po. Para po mas malaki dito. Pero ano lang din po, sa gulay din po, prutas, ganon. Focus po. Prutas naman. Pangalan nyo po? Margie Laranyo. Kailan po kayo nag-start pong mag-business? Siguro since ano pa ako siguro mga ano na ako, mga 30 years na nagtitinda ko. Tagal na. So, magkano naman po yung income nyo po? Income ko, mga 1.5, 1.7, ganun. Sapat naman po sa inyo sa araw-araw po. Oo, sapat naman. Nakakabili naman ng pagkain, pambaon ng anak ko. Tsaka yung panggastos namin pang araw-araw. And ito po yung tanong ko po. Paano nyo po pinipili yung produkto nyo po na iaalok sa mga customer po? Pwede nyo po bang ikwento kung paano kayo nang desisyon na ito yung ititinda nyo? Dahil pangangailangan po ba to or ano? Siyempre, kaya ito napili kong negosyo kasi ito minana ko pa sa mga nanay ko, lola ko. Talagang ito tradisyon na namin na talagang itong aming kinabubuhay. Nawalan nga ng hanap buhay kaya ito na rin ang kinabuhay ko hanggang ngayon ako'y nagkaanak na. Tsaka talagang profession ko na talaga itong pagtitinda. Kaya ito na ang kinahanap buhay ko. And next po is, mahalaga po bang magkaroon ng magandang relasyon sa pagitan ng customer at sa inyo po? Siyempre, talagang dapat may magandang relasyon ng customer at ito. Kasi siyempre, hindi ka babalikan ng customer mo pagka hindi maganda ang relasyon nyo ng customer nyo. Tsaka dapat may quality din ang tinitinda mo para binabalikan ka ng mga customer mo. Tama. Sunod po sa pagsisimula po ng inyong negosyo, gumamit po ba kayo ng sarili niyo pong ipon o puhunan po? Oo, syempre. Yung iba, hindi naman mawawala syempre yung pagka magsisimula ka, utang, ganun, di ba? Yung kapital mo, gagamitin mo muna ang kapital mo, utang. Pero pagka nakakaipon, syempre, nakakabayad, nalilipunan mo na. Ano pong tips niyo o payo sa mga gustong magsimula din magnegosyo po? Payo ko lang, sa magbabalak ng negosyo, tiwala lang sa sarili at saka sa Panginoon na yung papasuking negosyo ay uunlad at saka talagang yung business mo ay tiwala lang sa Panginoon para maano mo yung quality ng iyong tinda. Kasi sa una din naman po, hindi madali po, pagdadaan. And last po is, paano po nakakatulong sa inyo yung mga bagong ideas o paraan? Halimbawa po, may nagdagdag na po ba kayong mga bagong produkto pa na pwede pa rin ibenta po? Nag-try na po kayo? Meron hindi pa ako nagtatry. Yun lang talaga produkto Tininda po ko. talaga. Tsaka yung buko juice. Kasi tandem talaga yun Kapag Kaya yun lang talagang produkto ko na tinitinda. Buko juice at tsaka bibingka. Wala nang iba. And yun lang po. Thank you po. Thank you. Po, nandito ako sa Balite upang interviewin po ang isa sa mga nagbi-business ng e-tech dito sa Victoria. And ngayon po ilalapitan natin siya para tanungin kung ano yung mga mabibigay niyang tips sa atin. So, kung pangalan niyo po. Ako si Cecil Bibura, author. Kailan po kayo nag-start pong mag-business? 1989. Ilang taon na. 35 years na. Tagal na po. Tagal na, no? Magkano naman po yung income niyo po dito? Total yung income hindi pare-pareho. Siyempre, may meron ding pinakang marami na yun. Pag Sabado ay nasa 1,000 ang isang araw.
well, yung 25, gano'n. Yung isang ano lang yan, ha? Sapat naman po siya sa inyo sa pang-araw-araw. Oo naman, sapat. Sobra pa. Sobra pa kung hindi ka maluho. Opo. Paano niyo po pinipili yung produktong ititinda niyo po? Dahil tingin niyo po ba pangangailangan sikat dito sa bayan na? Hindi, kailangan na din. Siyempre kailangan dahil meron kang pinag-aaral. Para na rin hanap buhay. Pang araw-araw. Bakit po itik po yung napili niyo po? Yun na rin yung nakagisnan ko. Galing pa to sa nanay ko eh. Yung nanay ko nag-umpisa. Then binigyan kami ng ano, yan. Nung mawala na siya, kami na nagtuloy. Sunod po is, mahalaga po ba magkaroon ng magandang relasyon sa mga customer po at sa inyo? Siyempre, unang-una yon yung pakikisama mo sa customer, para sila bumalik. Para bumalik sa iyong paninda, kailangan ikaw yung mag-iiliw sa kanila. Kailangan sila, kahit sila ay salbahe, ikaw pa rin yung good. Good pa rin sila, di ba? Yung mamimili. Para po kahit ano po, wala po. Kahit na, kailangan na, ka nakasmile. Opo, tama. Sunod po is, sa pagsisimula po ng inyong negosyo, gumamit po ba kayo ng sarili niyo pong ipon o iba pang pinagkukunan ng puhunan? Gumamit kami ng konting puhunan and then, init ko na may consignment. Talaga nag-umpisa sa consignment kasi gusto rin nilang makilala yung itik, yung produktong kinulog. So, nagbigay sila ng opinion na kailangan na consignment. Para hindi naman, siyempre, tatanggi din kami. Ay, wala akong malaking puhunan. So, gawin natin consignment. Pag naubos, hati muna nung una, and then nung lumawak na, kami na yung nabili. Kami na yung nakuha na itik mismo. Sunod po is, ano pong tips o payo ang mabibigay niyo po sa mga gusto ding magsimulang mag-business? Siyempre, unang-una, mag-try talaga. Sa una, mahirap. Magluluto ka, ang daming proseso. Kailangan may sauce, may dahon, maging maayos ang iyong paninda. And then, sa una naman talaga mahirap. Pero, kung willing ka, may enjoy ka. Gusto mo talaga maghanap buhay ng itik, edi tsatsaga. O kahit anong produkto po. Oo, kahit naman basta willing kang magtinda or magtrabaho, ang aasenso mo unlad. Well, diyan naman, nakapagpatapos na tayo. Oo, Di ba? Sa tagal din po ng Oo, 35 years na may apo na. Baka apo na ang sumunod. na mag-aanot po Mag-aayos ng yan. business. Yung gusto nila, kung ayaw naman, pwede namang iba na lang. Kung ayaw talaga nila, may pinag-aralan na di ba? Tama. And last po is, paano po nakakatulong sa inyo yung mga bagong ideas po? Halimbawa po, magdagdag na po ba kayo ng bagong produkto bago sa inyong pagbebenta? Yung ano lang, itlog na maalat. Itlog naman. Dagdag na muna itlog na maalat. Kasi minsan ang mga customer doon lahat na ng produkto ng itik, kailangan meron ka. O di ba, merong laman loob, adobo, yun, ibibigin kang abnoy, galing pa rin sa itik. Opo, O di ba? At kinulob, itlog na maalat, lahat yan galing sa itik. Ayun lang naman po yung mga tanong ko and thank you po. Okay, sige, thank you din. Sana'y magustuhan din ng mga customer at saka ang kung gusto pang maghanap buhay, hindi naman masama. Good afternoon po. Ano pong tinitinda niyo po? Empanada po. Tuna empanada. Empanada ng Bangka, Victoria. Ano pong pangalan niyo po? Roylan Morsigo. Roylan po. Ilang taon na po kayong nagtitinda po? 2017, 26 na ngayon. 9 years na. Tagal na. Mga 11 na pala. 11 years. Magkano naman po yung income niyo po dito? Hindi pare-pareha. Kung malakasan, 1.5. Pag matumal, 800. Ganan. Yan ang kinikita namin. Basta hindi pare-pares. Kung may malakas, hinahina. Sumasapat naman po sa araw-araw. Oo. Sapat. Sumasapat lang sa pamilya. Next po is, bakit po yung empanada po yung napili niyong produkto na itinda? Dahil po ba pangangailangan? O ano po? Yun ang aming trabaho ngayon eh. Yun ang aming napasokan ngayong hanap buhay. Kung sa pabrika, maliit naman ang kita sa pabrika, talo pa sa oras. Kaya dito na ako sumangat sa pagtitinda. Saka masarap din po yung pagkano ng empanada po. Ano, mura na. Talagang nakatipid ka na, masarap pa. Kumbaga, pang
talaga. Next po is, mahalaga po ba magkaroon ng magandang relasyon sa mga customer po tsaka sa inyo po? Oo, mahalaga talaga. Kasi kung hindi ka marunong makipag sa mga mamimili, hihina ang ating kita. Kung dadami, mas maganda. Kung lumalawak ang ating paggaan sa mga mamimili. Sunod po is, sa pagsisimula po ng negosyo, gumamit po ba kayo ng sariling ipon o yung puhunan po sa pagkuha ng Ano lang kami, consignment kami. Meron kami sarili po. Kumbaga kami naangkat lang. Kaya kumbaga kukuha lang kami sa kanila ng paninda. Sa next po is, ano pong tips o payo niyo po sa mga gusto rin pong magsimula mag-business? Ang kailangan sa mga gusto mag-business ay kailangan ng konting sipag at tiyaga at pananalig sa Panginoon. Para sa ganun, magtuloy-tuloy ang blessing ba? Kailangan laging mapagkumbaba, laging mahinahon para dumami ang customer. Para manatili tayo na tuloy-tuloy ang share at blessing para sa atin. Last po is, nag-try na din po ba kayo ng iba pang pamamaraan o bagong produkto, bagong style sa... Meron pa rin, pero sa pagtitinda pa rin, toasted siopa o iba-iba na rin na namin, yung mga nagtitinda din dati kami, yung mga rubing-rubing ba, nung pandemya, lagi kaming nakakarating ng Batangas, Cavite, Panta, Bicol. Mula na, yan, mga narating namin. Bago pa uli kami bumalik sa pagtitinda ng empanada. Kasi yun ang naging bakante naming hanap buhay yun eh. Okay po. Yun lang naman po and thank you. Okay po. Sandra po. Anong taon po kayo nag-start mag-business po? Isang taon na kami. Isang taon na din po. And how much naman po yung income nyo dito? Yung kinikita nyo po? Ano po, hindi naman, depende naman pagka may patumal, minsan may araw na malakas. Nakapag-survive naman. Okay naman. And sumasapat naman po siya sa inyo sa pang-araw-araw. Minsan po, pagka halimbawa po ay malakas, yun. Sapat yun po. Pero pagka matumal, hindi. Tama lang sa sa pang-tinda. Nakatitirahan din kami ng 500. Pag-gastos. Yun. Pero pag malakas naman, okay naman siya. Okay. Kaso nga, minsan po, pabago-bago. Minsan pabago-bago. Lalo kapag naulan, mahina ang tindahan. Next po is, bakit po ang napili niyo pong tinda po sa mga tao? Ito po yung yung parang sa puso ko, ang ihaw-ihaw. Kasi ang asawa ko dati, security siya. Naghinto gawa ng may sakit. And niya na din po siya dahil pangangailangan din po ng tao yung pagkain na to. Tapos masarap din po kasi nakasanayan. Okay na dito, kaysa magtrabaho ako, kasama ko pa dito ang mga pamilya ko. Okay na din. Next po is, mahalaga po kung magkaroon ng magandang relasyon sa pagitan ng customer at sa inyo po. Oo po naman. Maganda po. Kasi pagka magandang mo sa customer, babalikan ka. Yun. Babalikan ka ng customer pag maganda sa kanila. Opo, tama naman. Next po is, sa pagsisimula po ng negosyo, gumamit po kayo ng sarili nyong ipon o puhunan po. Ano po, sarili po. Last na sahod ang asawa ko yun. Nag-resign siya. Mahirap din po yan kasi sumugal kayo. Ang hirap ng utangan po, mga utang. Hirap. Pero okay naman po siya kasi isang taon na din po. Opo. And dalawa na lang po, ano pong tips niyo o payo sa mga gusto pong magnegosyo? Tiyaga lang. Tiyaga at kasipag. Tiyaga at sipag. Mahirap po talaga, hindi din po madali. Pagka tiyaga ka, provide ka sa pamilya mo. And last po is, nag-try na din po ba kayo ng iba pang produkto sa di lang po isaw, ganon? Ano po, ganyan po sa kanila, yung ihaw-ihaw. Nag-isa kami ng asawa ko. Tag-isa po kayo hanggang ngayon po. Nahin po siya ng buwan ng October.
Kasi umuwi kami ng probinsya at namatay ang pakad niya. Eh, ano pa siya, sa Lunes na siya mag-start. Yan lang man po yung mga tanong ko and thank you po. Thank you. Next naman is isa pa rin po sa mga vendors. Ano pong pangalan niyo po? Lisa. Lisa po. Kailan po kayo nag-start mag-business? 2005 pa po, matagal-tagal na din po pala. Tagal. How much naman po yung income niyo dito? Okay naman siya, kaso maraming bayarin. Masapat naman po yung income niya sa pang-araw-araw. Paano niyo po napili na mga isaw po, ganito yung ititinda niyo po sa mga tao po? Dahil tingin niyo po ba pangangailangan, sikat? Kasi yun yung gusto ng mga tao baga na yung mga street food, Opo, tsaka mura po, kayang-kayang po. 5 piso lang. Opo. Next po is mahalaga po bang magkaroon ng magandang relasyon yung mga customer and kayo po? Oo. Para magkabenta ng maayos. Next po is sa pagsisimula po ng negosyo, gumamit po ba kayo ng sarili nyong pera o puhunan po? Utang. Utang po. Pero nung ano naman po, tumagal sa inyo na po talaga. Oo. So nabawi niyo. Kumita na siya. Kumita na po talaga siya. Next po is ano pong tips o payo niyo po sa mga gusto ding magnegosyo? Dapat mayroong tiyaga. Tiyaga at saka sipag. Dapat lagi ang magkasama. Kasi pag wala yan, hindi yan naasenso. Opo. Kasi tinan niyo po, tagal na po, no? And okay naman po. Nag-boom naman po yung ano. Marami lang talagang anak. Iwasan, opo. Pag nakapagtapos po, di ba po? Sila naman. And last po is, paano po nakakatulong yung mga bagong produkto o bagong style po ng pagbebenta? Nag-try na po ba kayo ng ganun po? Mga iba pang produkto, bukod sa isaw, Ano lang, atay. atay po. And tingin nyo din po, isa din siya sa magiging patok po kayo. Oo. And yun lang naman po yung gusto kong malaman sa business na ngayon. Thank you po. Thank you po. Good afternoon po. Ano pong pangalan nyo po? Email Barcelona. Tinitingnan nyo po eh. Kailan po kayo nag-start magpares? Matagal na. Pero dito nag-umpisa kami ng February Last week po. last year lang. 2025. Pero matagal. 2025. Pero nung nag-start po kayo, yung parang bago po kayo lumipat dito. 20 pandemic. How much naman po yung income niyo po sa pagpapares? Ayos naman, kumita. Kahit sa isang tinda, kumita ng 2,000. Labas na lahat. Sumasapat naman po siya sa pang-araw-araw. Oo. Next po is, paano nyo po pinili yung produkto ng pares po? Bakit po yan yung naisip pa ng tinda? Napag-desisyonan mo po ba dahil experience nyo po o dahil Na-experience na namin kasi malakas talaga ang kita ng Paris. Dati kasi lulo eh. Lulo ako ngayon. Siyempre, kuha pa to kang Paris. Kahit saan ka man pumunta eh, puro Paris na lang yung nakikita eh. hindi po sikat talaga siya. Kaya ito yung pinili naming negosyo. Next po is, mahalaga po pang magkaroon ng magandang relasyon sa mga customer po tsaka sa inyo po, mga business. Oo, maganda kasi pag magandang patungo sa mga customer, babalik talaga sa'yo. Tsaka lalo na yung produkto kailangan yung pagkain to eh, kailangan malinis. Para pag alam nila na malinis yung kinakain nila. Tapos yung pwesto yan. Kaya para lagi mo balik ang tao. Tama naman po. And sunod po is, sa pagsisimula po ng negosyo, gumamit po kayo ng sarili niyo pong ipon o puhunan po. Gumamit kami, minsan dati umuutang para lang sa puhunan yun. Pero ngayon naman po is bumalik na po kayo po talaga. Ngayon tulad na marami ng branch. Next po is, ano pong tips o payo niyo po sa mga gusto din magsimulang magnegosyo sa panahon ngayon po? Sa Payo. taga lang tayo, kahit mahina, tsatsagayin lang natin kasi darating din ang araw na makilala din ng ating negosyo.
Kahit ano man po yung tingin nila. And last po is, nag-try na dito ba kayo ng iba pang produkto, bagong style, o paano magbenta ng iba pa? Oh, hindi na. Talaga ito na talaga mga pinakara lang negosyo talaga. Ito na yung pinaka-damis na ginawa namin negosyo. Nagtatry dito po kayong mag-use ng technology po, yung mga Facebook, nagpo-post or talagang dinadayo nung talaga. Hindi na tayo na. Dati na may fix pa yun eh. May fix siya. Fix pa. So, tinanggal na gawa. Tuloy-tuloy lang ang tao. Yun na po yung tanong ko eh. Thank you po, tanong makatingin. Ano pong pangalan niyo po? Malayo na lang. Funny, hindi ko ako. Kailan po kayo nag-start pong mag-business po? Nung after pandemic. Itong kainan, after pandemic. Pero yung pinaka-start niyo po na mag-business? Year 2005, kaya lang nung pandemic, wala. Hindi naging maganda ang wala na, alam mo naman, wala nang masyado. And how much naman po yung income niyo po? Okay lang naman. Dito, siyempre yung ngayon, yung present na okay lang naman. Bale, sa isang putahe, pag tumubo ka ng 200 sa isang putahe, okay na yun. Okay naman. Sapat naman po siya sa pang-araw-araw. Oo naman. Tsaka mas nakakatipid kasi libre na yung pangulap. Kasi yun, less na yun. Wala na sa, hindi mo na siya gastos yung mo. Opo, ulang po. Next po is, bakit po yan produkto na yan yung naisipan niyo pong itinda dito sa Baliti po? Kasi yan ang pinaka pangunahing Kailangan. kailangan ng mga tao. Tsaka ang tao, 4 times hindi lang 3 times a day, 4 times, 5 times kumakain. Opo, tama. So, talagang ng mga tao yan. Kailangan. Tsaka yung mga yung mga nagmamadali, mga nagtatrabaho, di ba? Next po is, mahalaga po bang magkaroon ng magandang relasyon sa mga customer po? Yes. Oo, naman. Yun ang pinaka-importante. At saka kailangan kahit yung patient mo, kahit medyo, yung customer medyo iba na yung sinasabi, nakasmile ka pa rin. Dapat nakasmile ka pa rin. Ganun. Huwag kang magiging, Attitude din. Oo, yes. Kasi, umaalis ang customer, yung hindi na bumabalik magkagano, hindi na babalik sa iyo. So, kailangan, kaya bibili lang niya yung ganon, kailangan, iharapin mo siya ng maganda. Opo. Yan talaga Kasi kaya kababalik-balikan ng tao, doon, mabait yan, gano'n. Kasi kilala din kayo. Tao. Sarap pa yung mga pagkain. Oo, yun. Next po is, sa pagsimula po nung negosyo kayo, is gumamit po kayo ng sarili niyo pong ipon o yung pinagkuhanan niyo po? Nag-umpisa ako sa maliit lang talaga. Kasi, alam naman, after pandemic, wala tayong masyadong income no. So, yung naipon ko nung yun lang ang ginamit ko. Sinigal niyo po siya talaga. Oo. Kahit di niyo po alam yung magiging resulta. Oo. Tsaka hindi ako, sabihin, hindi ako magastos ng malaki para lang kung ako'y may magagamit dito sa loob ng bahay namin, tulad ng mesa, alam mo, sa totoo lang, yung mga mesa na yan, hiningi ko lang yan doon sa nag-iba ng cabinet. Kumbaga, hanggat may makakatipid ka, tipid muna. Ayun, tapos unti-unti akong bumibili nang kumikita na. Ganun. Hindi tayo nang ito. Tingnan mo muna kung mag-okay yung business. Papatok po talaga kasi mahirap po magsumugal lang. Yes, dito na yung ibang nanadin. Siyempre, bagay, depende na lang din yan sa business. Kung anong business po yung iaalok po talaga. Oo. Next po is, ano pong tips o payo niyo po sa mga gusto din magsimulang mag-business? Kailangan lang ang tiyaga. Tsaka kailangan talaga ikaw yung hahawak ng business mo. Huwag mo ipapahawak sa iba. Yan ang naging experience ko nung una na pinababayaan ko lang sa mga tao ko. So, yun ang kaya ito na yung naging business ko. Ako na mismo, mayroon lang akong helper. Ako na mismo ang dito, yung nagbebenta, ang humahawak pala ng ng pera. Mas alam niyo po kung paano siya... At saka hindi, yung nagkakaroon ng
attempt ang tao. Pag nakita ng pera, marami na. Ganun. Saka yun, tiyaga, kailangan may patient ka, tapos yung kailangan yung iisipin mo muna kung ano yung iisipin mo muna yung ito baga angkop sa iyo, kung ito baga passion mo, di ba? Ikaw ba may knowledge dyan sa business na yan? Ganun. Dapat. Kailangan may knowledge ka doon sa business kasi pagka walang knowledge, hindi mo ma-operate ka mas maganda. At saka yung tiyaga. Ikaw ikaw mismo ang magmamanage. Huwag mo may papa-manage sa iba. Opo, talagang kailangan. Last po is, paano po nakakatulong sa inyo yung nag-try na po ba kayo na iba pang paparaan, ng bagong style, may iba pa po ba kayong produkto sa mga ulam po? Minsan, pagka yung meron akong naisip na menu, tinatry ko kung magpapatok siya. Pag nagpatok, pag pumatok siya, inuulit-ulit ko siya every, once a week, twice a week, gano'n. Ganun ang ginagawa ko. Pero Kaya, pumatok po siya. ha? Okay naman po. Maano po Oo, sa mga oo. O kaya yung minsan, nagtatry ako ng ibang paninda dito at hindi ako kumikita ng okay. After nun, hindi ko na siya inuulit. Ganun ang ginagawa ko. Try lang, tinatry ko lang muna. Pero hindi muna ako yung sasabaw ng bibili ko lahat. Tinatry ko muna, pauti-uti. Pag nag-okay, diretso. Pagka hindi, i-stop ko na yun. Yun lang naman po yung mga tanong ko. Makakatulong po siya sa amin sa mga estudyante po na may balak din pong business. Medyo mahirap po. Talaga lang. Ang pagkagandahan ng pag-adika dito, hawak ng oras mo. Opo. Ikaw yung, wala ka ng boss, wala kang ibang pinapakisamahan. Diba? Yun lang ang dito, kailangan matyaga ka. Saka yung, siyempre po, meron diyang mga risk, conflict po, no, sa pagsisimula, hindi madali. Oo, totoo, sa totoo lang talaga. Maraming nangyayari na pero kailangan, maging positive ka na magiging okay. Huwag lang yung pagka nakaranas ka ng hindi maganda, give up ka na, hindi ka. Kailangan, bukas okay na to. Ganun. Kailangan yung take positive lang lagi. Laging wag yung pagka yung hindi na maganda yung meron ka ng ayoko na, give up na ako. Ngayon, sa katunayan nga ngayon gusto ko lang tumigil. Pero, hinayang ako. Tsaka dito po kayo masaya eh. Oo. Tsaka dito ako naalim na yung nilibak. Opo. Ganun. Pero baka tumiyan na to, tigil din ako kasi syempre tumatanda na. Opo. Pahinga din po kailangan kasi matagal na din po, 2005 pa. Yung 2005, bago mag-pandemic, iba yung business ko, di ba? Nung after pandemic, nakita ko na wala nang bumibili ng mga supplies. Eto na, ang ginawa. Mas okay din po at pabor sa inyo talaga yung ulam po, no? Kasi talagang may bibili nan sa umaga, sa tanghali, sa gabi. At saka, kahit maghapon ka dito kasi, tanghali pa lang, kita mo na yung sa benta mo, kung kumita ka o hindi. Pero dito naman, walang talo. Ang talo mo lang dito talaga, yung pag sobrang hina na dito walang talo kasi yung matitira mo, pwede mo ulam. So, libre na kami doon. Ang mo na lang doon, pag-iipunan mo na lang yung mga kuryente, tubig, bills, kailangan, at saka ikaw mismo, ako mismo na namamalete. Ikaw talaga po Nababudget ko, at saka kailangan, marunong na tumingin ng mga product, ba yan, okay ba yan, kailangan, hindi yung basta bili ka ng bili, kailangan, ano ka na yung tawag ba? Diba, maraming mga tindahan sa palengke. Tatanong ka, mag-check ka kung saan mura, doon ka bibili. Gano'n. Yun ang kailangan. So hello sa inyo, ako nga pala si Great Benefito. Ngayon nandito tayo sa Tata Group para mag-survey o mag-interview ng mga vendors na makikita natin na gaano nga ba sila katagal o paano sila
nag-aayos ng mga produkto nila in many years din. And ano yung mga techniques niya para tumagal yung negosyo, paano tayo may inspire sa mga gustong mag-negosyo. Yung hahanapin natin. Ano pong pangalan niyo po? Umay. Kailan po kayo nag-start pong mag-business po? Kailan po kung punta rito? 2010? 2010 pa po, matagal na po. Ano? How much naman po yung income mo? Nung nagsimula kami, nakakabenta kami ng maayos-ayos nung wala pang mga online. Ngayon, nagkaroon na ng online. Humina na paano, pahina ng pahina. And ang tanong ko po is, okay naman po sa sumasapat naman po yung kita niyo sa pang-araw-araw po, yung income niyo po. Hindi. Hindi mo. Hindi. Nag-aabono pa. Nag-aabono pa. Tayin mo na ako dito. Kasi nga po dahil po sa Oo, kung mayroon kami tinubulong December, itong January, naubos din. Kasi gawa ng, kaya pag December talagang hatak kami magtinda eh. Kasi doon lang kami bumabawi eh. Yun. So, next po is, yung tinitinda niyo po bang mga produkto po is, sa tingin niyo po, tininda niyo po siya dahil pangangailangan, sikat, or ano po? Bakit? Pangangailangan. Pangangailangan. Patulad ng tsinelas, kailangan yan. Kaya, yan ang ano namin. Madalas tinitinda namin, mga medyas, yan. Kasi pagpasukan. Opo, kailangan po talaga. Oo, kailangan. Next po is, mahalaga po bang magkaroon ng magandang relationship po sa mga customer po? Mahalaga. Kasi pagka maano ka sa customer, babalikan ka nila. Next po, sa pagsisimula po ng negosyo po, gumamit po kayo ng sarili po ipon. Sariling ipon. Opo. Hindi ko masasabing ipon yun kasi ano yun eh, kumbaga duri sa akin ng asawa ko yun eh. Bago kami kinasal, nagbigay muna siya ng pang ano namin, magsisimula kami. Oo. Talagang sariling pera niya talaga. Sariling ano yun, pera. Ang galing din naman po. Oo, kaya yung iba hindi naiintindihan na may binabayaran daw yung mga katulad namin na maranang hindi. Ano yun, pang negosyo yun sa inyong dalawa. Para kahit naglayas kayo mag-asawa, mayroon kayong negosyo. Oo, tama naman po. And next po is, ano pong tips niyo po o payo sa mga gusto pong magsimulang magnegosyo din po katulad? Tips ko lang sa kanila, kung magsisimula sila magtinda, kailangan sariling pera. Huwag sila magsimula sa mangungutang sila kasi mas lalong lulugo. And last one po is, bukod po sa mga chinelas, medyas, nag-apply na po ba kayo ng iba pang style o pagtitinda po ng mga produkto po? Hindi na. Hindi na po, doon na po. Kasi mahirap mag-apply ng ibang ano kasi pag hindi mo galamay baka doon ka bumagsak lalo. Talagang kung Kung ano lang yung galamay mo. Yung gana. Pero nakapagtinda din ako ng mga okasyon, prutas. Prutas Yun po. lang. Yan. Pero pag okasyon naman po, nagiging okay naman po yun. Oo. Yun lang. Prutas. And yun lang po. Thank you so much po. Kung pangalan nyo po? Alex Gonzalez. So, kailan po kayo nag-start kung mag-isip na mag-business po? Actually, last year pa. Pero na-immaterialize namin noong August 2025. Nata lang. And next po is, yung kinikita nyo po ba, yung nakakatulong naman po sa inyo in everyday life po? Kasi before, galing akong BPO company. So, daily ko doon ay halos 1.5, ganun. Pero nung nakita ko yung opportunity na mas malaki pala yung kinikita sa business, doon namulat yung mata ko na, ay, okay pala. Kasi everyday parang nakaka 3,000, ganun. Kasama na yung puhunan doon. So parang twice nung before na nag-work pa ako. Full-time business na ako. Oh, thank you po. And ito po yung mga main question ko po. Yung product nyo po ba na tinitinda nyo is, tingin nyo po is pangangailangan po ng customer or dahil marami po ngayong sikat siya, so bakit nyo po siya naisipang yun yung itinda po? Feeling ko a mix of both kasi bukod sa necessity ng mga Pinoy, di ba? Mga Asian mahilig sa kanin. So naisip namin na magiging commodity din siya at the near future. And at the same time, marami na din kasing nagpo-post sa TikTok. So yun, medyo nakisabay lang kami para marami din So, ayun din po kasi opportunity din. And
next po is, mahalaga po bang magkaroon ng magandang relationship with the customer? And then, Super, kasi based on my past experiences na work is, galing ako yung local stores marketing manager, tapos service crew, ganun. Marami din ako pinagdaanan. So, number one key factor talaga na meron kang engagement, people engagement sa mga customers para at least lahat ng feedback, kung mabigyan mo sila ng maayos sa service, babalik at babalik sila. thank you po. And next is, sa pagsisimula po ng negosyo nyo, gumamit po ba kayo ng sarili nyo pong ipon? Oo. Actually, kasama ko yung partner ko dito na nag-plan. And then, nag-start kami, parang ang initial capital lang namin nasa 5K, 10K lang. Ganun, hanggang sa napalago na namin. Ayun, may nabili na rin kaming e-bike. Ito lang din, December. Ayun, katas ng SUV, tsaka plastic. Galing po. And next po, ano po yung tips nyo sa mga gusto mo rin magsimula or mag-business din po? Hindi pa huli lahat kasi wala naman sa age yan. Yung iba nga, di ba, nakikita mo dyan, mga matatanda na pero namamalimos. Para sa akin sayang kasi kung ako yon, habang bata pa ako, pagsisikapan ko na kung kaya nila, kaya ko din. So, gagawin ko yung best ko para lumago yung business. Tapos, pag matanda na ako, hindi na ako yung mamamalimos kasi stable na ako, di ba? Parang, ayun, parang ang magiging iiwanan ko na lang din siguro sa ibang mga nagbabalak din mag-business. Kasama na yung risk doon kasi umpisa talaga, wala talaga halos yan eh. Talagang hindi mo sure kung may bibili pa, gano'n, kung meron ba talagang tatangkilik ng produkto mo. Pero sa pagsisikap mo lang din, tsaka pagiging consistent, mayroon talagang mga lugi days pero kailangan marunong kang maging positive kasi yun nga, risk to eh. Business is a risk. Yun. High risk, high reward naman siya. So far. And last po is, paano po nakakatulong yung mga innovation sa business niyo po? Innovation, siguro sobrang strategic kasi ng yung strategic location. So, paano makakatulong yun? Siguro hindi ko na papangarapin na magkaroon ako ng sariling pwesto. Saka na siguro pag medyo kilala na. Kasi ang pinakamatalinong pag-iisip kasi ngayon talaga is yung namumove mo yung business mo. Pwede ka dito, pwede ka somewhere, ganon. Kung saan merong tao. Kasi, ba't ka magtitinda sa lugar na hindi ka naman mabibilhan, diba? So, ayun. Kasama yun sa Saka, tingin ko din naman po is na-apply nyo na din po yung innovation kasi meron na din po kayong ibang ng products nyo po na nakikita po namin na ibang kasi style yung po, iba, idea. parang classic lang, tapos savory. Tapos kami, nag-try kami magdagdag ng iba. Actually, meron din kaming pastil kasi mabilis talaga siya maubos. So, yan. Tsaka, ginawa ko siyang, tawag dito, yung budget friendly sa mga estudyante para lahat makaka-try, lahat makakatikim. Kasi yung iba, yung classic nila, 50 pesos. So, parang medyo mabigat sa bulsa yon. So, ayun, ginawa namin siya ng maayos na pricing, tsaka budgeting. Ayun, yun yung mga naging innovation siguro. So, thank you po. Ay, labang. Okay na po. Jarlene Garcilias. Anong pong taon po kayo nag-start mong mag-business? Bago lang ako, nito lang September kasi nang nagtitinda talaga dyan, yung nanay ko namatay na siya nung August 20. So, pinagpatuloy. So, 5 buwan pa lang ako nagtitinda. And, magkano naman po yung income niyo po dito? Income ko tama lang. Nakukuha naman yung sa pagkain. Sapat naman po siya sa inyo sa araw-araw. Araw-araw, kuha naman. Ito na po yung question. Paano nyo po pinili yung produkto nyo po? Maaari nyo po ba itong i-alok lang sa mga customer or talagang tingin nyo po pangangailangan? Pangangailangan ng mga tao talaga. Hindi ko siya inaalok. Pangangailangan. And next po is, mahalaga po ba magkaroon ng magandang relationship with the customer po? Yes, kailangan maganda ang pakikisama natin, hindi tayo nagsusunod. Para lalo tayong tangkilig. And next po is, sa pagsisimula po ng negosyo, gumamit po ba kayo ng sariling ipon? Yes, gumamit ako ng sarili kong ipon. Hindi basta dyan lang. Kahit po sabihin natin na binigay po sa inyo ng mama niyo po, kayo na po ang nagtuloy. Tuloy, ako lang nagtuloy. Talagang sinampon niyo po talaga. Ah, And next po is, ano pong tips niyo sa mga gustong mag-business din po? magtiyaga lang. Una, matumal ka lang. Pero pag nakakaanuhan ka ng mga customer mo, pupuntahan ka nila. Okay. And last one po is, nag-try na po ba kayo or paano po nakakatulong yung innovation? Yung innovation po is tungkol sa
bagong ideas, produkto, bagong style po ng pagbebenta, o paggamit po ng technology? Nag-try na po ba kayo? Hindi po ako. Hindi pa po. Pero yung dati pa rin po yung style na po. Ngayon pa rin. Walang pagbabago. Wala pang ano. Wala pa po. And yun lang naman po, and thank you po. Okay. Ang pangalan niyo po? Efren. Friend. Kailan po kayo nag-start ng magtayo ng ganito? 12 years ago. Tagal na din po. And how much naman po yung income niyo? Hindi pare-pareho sa ganyan kasi yung anak buhay. Hindi pare-pareho kasi minsan natuma, minsan mabili. Pang occasional lang yun. Pagka ganyan bagong taon nyo, mabili yun. Pero sapat naman po siya sa inyo. So sa araw-araw po. Sapat naman kasi minsan lumalaki ang kita mo, siyempre may itatatabi mo. Hindi pagdating ng mga mabagal na bentahan, meron kang dodo-dodo, parang ganun. Tama. Ito na po yung mga question. Yung paano nyo po pinipili yung produkto nyo po? Talaga po bang tingin nyo pangangailangan, uso lang, or based po sa experience nyo po? Hindi kasi yung sa akin naman, kasi yung kalimitan tinitinda ko, yung napapanahon, baga uso. Kasi uso, kasi pambenta kung yun ang uso, yun ang mabili, diba? Tama naman. And next po is, malaga po bang magkaroon ng magandang relasyon with the customer po? Oo, kasi kung pangat na relasyon mo sa customer, hindi mo siya magiging regular customer or suki. Kung may relasyon kayo na nag-uusap kayo na magandang usapan, magiging kakaroon kayo ng relasyon na magiging magsuki kayo. Next po is, sa pagsisimula po ng negosyo nyo po, gumamit po kayo ng sarili nyong ipon o puhunan? Oo, kailangan talaga may puhunan, hindi pwedeng wala. Kasi mahirap po pag sa... May hirap kasi kung hahango ka ng walang puhunan. Pag humango ka kasi ng walang puhunan, ang tendency nun, mas malaki magiging kapital mo kasi papatungan pa nila yun. Hindi ka mukha nung ikaw mismo bibili ng kalakal. Sariling ipon makakamura din ka. po yung ginamit. Okay po. And next po is, ano pong tips nyo sa mga gusto pong magnegosyo? Ay sipag at syaga at saka kaunti lakas ng loob. And last one po is, gumamit na po ba kayo ng mga makabago pang produkto na yun nga po, sikat po? Ano po yung mga ganun produkto nyo po na? Yung for seasoning nga kasi ako sila pagbagong taon, mga ganyan. Titinda rin ako ganyan, kuha ko. So, pabago-bago po. Bago-bago. Pagkatapos nito, season mangga naman. Pero okay naman po siya. And yun lang po. Okay. Thank you po. Ano pong pangalan nyo po? Cherry and Delgado. Kailan po kayo nag-start po mag-business? 2013, mga ganun. Ano po yung kinikita niya dito everyday? Depende sa ano. Minsan 500, labas na yung ano doon, yung una. Nakaka-enough naman po sa inyo sa pang araw-araw. Okay lang naman po siya. Nakakaano naman kahit paano, pabaon-baon ng mga anak ko, pambiling bigas. And ito na po yung question. Yung pinili niyo po bang produkto is pangangailangan po ng tao? Or Kasi ano pagkain ko pagkain po natin? And next po is, balaga po ba magkaroon ng magandang relationship with the customer po para magkaroon ng... siguro. Kasi para yung bumalik-balik sila. Next po is, sa pagsisimula po ng inyong negosyo, gumamit po kayo ng sariling ipon or po Ano kasi ito galing sa sahod ko. Nagtatrabaho kasi ako noon. Tapos yung inipon ko na sahod, ayun yung pinang-negosyo namin. Tapos nag-design. Nung okay na, pinag-design na ng sahod ko. Ako yung pinagtinda na. Okay, next po is, ano pong magiging tips niyo po sa mga gusto pong mag-business, magnegosyo po? Ano lang, tiyaga. Hindi ko maano tiyaga. Basta yun lang, tiyaga. Pasensya. Kasi minsan, may araw na matumal, may araw naman na maganda yung benta. And last one po is, yung paano po nakakatulong sa inyo yung pagdadagdag ng mga iba pang produkto sa bilang po man. Nakakatulong naman po sa inyo. Kasi nagdagdag kita. Katulad dati, ito lang yung paninda ko, tapos nagdagdag ako nito, tapos saka siya.
dumagdag yung kita. So, yun lang naman po and thank you po. Napakaganda po ng karanasan niyo. Thank you po. Hello po. Ano pong pangalan niyo po? Tess, Ramos. Yes, Ramos. Kailan po kayo nagsimula pong magnegosyo? 13 anyos yung pangalan. Matagal-tagal na din. Mga 16 years na. Ano yun? Bali, solo ko lang. Pero nung nakakasama ko ng nanay ko, siguro bali mga 25 years na rin siguro. 25 years na din. Pero yung solo ko ng ako na lang, 60 na, mga nasa 70. Oo, ayos din po. And magkano naman po yung kinikita niyo? Sakto lang. Secret. Sumasapat naman po sa inyo araw-araw. Oo naman eh. Okay, next po is, yung pinili niyo pong itindang produkto is, tingin niyo po ba yung pangangailangan, sikat po, or dahil lang po namamahal? Bukod sa namamana ko, sikit talaga siya. Kasi talagang, lalo pag mag-okasyon, ay grabe. Grabe Talaga. talaga. Okay po naman yung product. Talagang sikat. Okay. Hanapin talaga. Next po is, mahalaga po bang magkaroon ng magandang relasyon with the customer po? Oo naman, anak. Kasi sila ang pinakang, sila ang pinakang buhay mo eh. Siyempre, kung hindi ka marunong makitungo sa kanila, wala ka rin naman. Kahit anong sarap na, wala. Pag hindi ka marunong makitungo sa kanila. Opo, tama po. And next po is, ano pong tips niyo sa mga gustong magsimulang magtinda rin po katulad niyo? Tiyaga lang. Kailangan ng tiyaga. Siyempre, kailangan matutong pumarega, matutong makisama sa customer ng ayos, hindi lagi masungit. Last one po is, paano po nakakatulong sa inyo yung innovation? Nag-try na po ba kayo ng iba pang produkto or talagang bukong pa rin po? Ito lang. Nag-try na ako. Nung panahon na nagtitinda ako ng kakanin. Mga ulam-ulam. Nagpatok din naman po siya. Okay naman. Kaya lang kasi, dito talaga ako meron talaga. Yan lang naman po. Thank you po. So, hello po. Ano pong pangalan niyo po? Merlin Mamalag po. Kailan po kayo nag-start pong magnegosyo? 2005. 2005. And magkano naman po yung kita niyo po dito? Yung income? Depende sa, minsan matumal, minsan medyo din naman. Minsan 1.5, pinaka 500. Pero sapat naman po siya sa inyo sa pang-araw-araw. Nakaka-rouse din. Next po is, yung produkto niyo pong tinitinda is, pinili niyo po ba siya dahil po pangangailangan or sikat? Ano po ba? Para sa yung pang-araw-araw na pinagkukunan. Para makapag-aral ng anak ko. Yes. And next one po is, mahalaga po bang magkaroon ng magandang relasyon with the customer po? Ano ba? Magkaroon po ng magandang komunikasyon po sa customer po. Okay lang po ba? Maganda po Okay ba? lang. Kailangan maging bait sa customer para yung Tangkilikin po. para bumalik din sa'yo para magtama na yung price hindi yung other Next po is, sa pagsisimula po ng negosyo, gumamit po ba kayo ng sarili niyo pong ipon, income, gano'n? no nga tapos ngayon siyempre medyo matumal nakakapag tapos araw-araw Pero na babawi niyo naman po siya. okay lang naman minsan naman talaga pagka may time na matumal o di magpapas na And dalawa na lang po. Ano pong tips niyo po sa mga gusto po ding magsimulang magnegosyo? tip Po, yung parang gusto niyo po na iparating sa kanila para magnegosyo sila. Sa mga kailangan magtipid ng gastusin para pag mapalago yung negosyo. And last one po is, yung tinitinda niyo po ba, nag-apply na po ba kayo ng iba pang produkto or yun at yun pa rin po? Halos lahat na na namin, pagka kunwari medyo lugi ka sa
sa ibang paninda, hindi magpapalit ulit ng ibang paninda. Katulad nito, wala na nang nagbibenta dyan. Pag-umasyon lang talaga siya. Ito yung gulay mo. Gulay din. So, siyempre, pang araw-araw din yan. Madami. And yan lang naman po. Thank you Sige, po. sige. Hello po. Ano pong pangalan niyo po? Carol. Carol. Carol Fernandez. Carol Fernandez. Kailan po kayo nag-start pong mag-negosyo po? 2020. Mga 1992 ganun. 1992 pa po. Wow. And magkano naman po yung kita niyo dito sa pag-negosyo? Mahina. Dati malakas, ngayon mahina. Marami ang nagtitinda eh. Marami na din pong kalaban po. Dati malaki. Pero may naman po malakas, sapat pa rin naman po sa pang-araw-araw niyo po. Kulang. Makakautang pa rin sa Mumbai. Yun lang po man. And yung tinitinda niyo po bang produkto is, sa tingin niyo po, dahil tininda niyo po siya dahil pangangailangan po or ano po? Laging binibili ng tao. Kaya yan, binibili ko. Laging binibili ng tao. And next po is, malaga po ba ang magandang relasyon sa pagitan ng customer at sa mga Siyempre, dapat kailangan yun. Kasi pag hindi yung pag matari ka sa customer, hindi ka bibili ng customer. Kailangan mabait ka sa customer. Opo, tama. And next po is, sa pagsisimula po ng negosyo, gumamit po ba kayo ng sarili niyo pong ipon o puhunan po nung nagsimula po? Minsan, nung umpisa, gumamit ako ng sariling puno. Wow. Siyempre, matumal, nauubos. Pero, na uli ng kalakas. Pero nabalik naman po yun kahit pa paano. And next po is, ano pong tip nyo o payo nyo sa mga gusto pong sumubok din magsimula mag-business? Kailangan may sarili silang punan. Sarili po Para talaga. sila makapanimula ng pagbibilang. Huwag ka siyang balot. Apo. Kailangan mayroon kang puhunan para maganda ang tubo. Kasi pag hangom mo lang, wala. Mahina. Ayun na po. And next po is last one. Paano po, nag-apply na po ba kayo or nagtinda na din po kayo ng makabagong produkto or yung dati at dati pa rin? Dati pa rin. Gulay, prutas, yun lang. Yung pa rin po yung kung style niyo po dati. Yun pa rin. Lettuce, yun pa rin. Gulay, prutas lang. Yun lang po. Thank you po. Anong pangalan niyo po? Rom Jade. Rom Jade po. Anong year po kayo nag-start pong mag-business po? Last year lang. Last year po. And how much po yung ini-income niyo po dito? Ngayon, maganda lang kasi gawa nung naka-positive kami ngayon. Pero may team po talaga na 1K. Sumasapat naman po siya sa inyo in everyday life po. Oo na. And ito na po yung mga question. Yung tinitinda niyo po ba is tingin niyo is pangangailangan ng customer or famous po or based po sa experience niyo? Sa yung kasi may tinta kami pastel diyan eh. Ayun ang pangailangan ng mga estudyante. Tapos ito naman sa mga nadaan-daan yung kape. Opo. And next po is, mahalaga po bang magkaroon ng magandang relasyon sa pagitan ng customer and mga entrepreneur? Kasi kung mo sila may kahit bumili. And next po is, sa pagsisimula po ng negosyo, gumamit po ba kayo ng sariling ipon o iba pang pinagkukuhanan ng puhunan po? May ipon. Nag-ipon kami ng dalawa ng girlfriend ko. Sa amin dalawa to eh. And next, ano naman po siya talaga nag-success naman? Kasi dati lamesa lang kami. Tapos ngayon nagkaroon na kami ng And next po is, ano pong magiging tips nyo o payo nyo po sa mga taong gusto din pong magsimula ng sariling negosyo? Huwag silang matakot sumagot. Kasi sa una naman talaga mahina eh. Pero sa pag unti-unti kayo makikilala. Laban. And last po is, paano po nakakatulong sa inyo yung innovation sa inyong negosyo? Yung innovation po is tungkol sa mga ideas po, mga bagong paraan or produkto po. Kasi sa pagka nakakuha kami ng mga ideas sa kanya bago namin ititinda. Mga ganun. Tulad nito, yung pastil dati, kape lang kami, tapos nagkaroon kami ng pastil. Yung pala ang mabili. Okay po. Eh di talagang ayos din po pala kapag nag-hire. And yan lang naman po. Thank you po. Kailan po kayo nag-start magtinda po ng prutas po? 1,000. Ang tagal na po. And yung magkano naman po yung kinikita niya dito? Okay naman po. Okay naman, panama lang sa gasto.
Nakakaano naman po sa araw-araw po. Oh, okay po. Thank you. And ito po yung mga tanong ko po. Yung paano nyo po pinipili yung gantong produkto po? Tingin nyo po ba is pangangailangan po ito ng tao? Or dahil Oo, sa lahat. kailangan po talaga siya? Share nyo naman po yung parang kaunting kwento nyo po. Bakit ito po yung naisipan nyo? Ganun. Maganda naman, kahit matumal. May araw kasing matumal, may araw na Wala. mabili. Lalo pag ganyang may okasyon, nabili yan. Doon po kayo nakakabawi po sa ganun. O pag may okasyon, nakakabawi. Next po is, mahalaga po ba talagang magkaroon ng magandang relasyon sa mga customer and sa katulad nyo Oo, po? para magkaroon ng maraming suko. Next po is, sa pagsisimula po ng negosyo nyo po, ano po yung ginamit nyo dyan? Gumamit kayo ng sariling ipon o pinagkuhanan po ng puhunan? Meron kaming boss, may pinagkunan. May pinagkuhanan po. Bago mo, di kaya ng sarili. Malaki ang puhunan pag sa putas. Mga 50 mil. And next po is, ano po yung tips nyo sa mga gusto rin pong magsimulang magnegosyo po? Mas maganda pag sa local. Pag sa imported, mahal. Pag local, madarap kita. Mga Paano po nakakatulong, nag-apply na po ba kayo dyan ng iba pang produkto po na ititinda o putas pa rin po? putas lang. Putas pa rin po talaga. Hindi lang ang gamay namin. Sa iba, hindi kaya. Di pa po kayo nag-aano lang sa ibang sikat ngayon, di pa po. Yun lang naman po and thank you po talaga, nakatulong po siya. Ano pong pangalan nyo po? Judith Natividad. Kayo nag-start po mag-business. Maliit pa anak ko, talagang nagbi-business ako. Mga anong year po kaya yun? 2000? Nako, 2095 ang anak ko, 97, nag-start na ako. Next po is magkano po yung income niyo sa isang araw po? Ganun po. Ano naman po sa inyo sa araw-araw na Sapat lang para sa panggastos namin sa araw-araw. Pero, pag yung nangangailangan ng mga anak ko, nangungutang pa ako. next po is yung yung product niyo po, paano niyo po pinili yung ganyang produkto? Mari niyo pong yung ilok sa mga customer niyo po. Tinitignan niyo lang po ba yun as pangangailangan ng customer or dahil sikat po? Hindi. Kasi nag-umpisa ako, ito talaga yung itininda ko. Kasi ito yung mabilis yung pera para makaikot ka agad. Yun. And next po is, mahalaga po bang magkaroon ng magandang relasyon sa mga customer po? Abay, oo naman. Kasi yan ang ikinabubuhay namin. Kasi kung magsusupangit kami, hindi kami mabibilang. O, di ba? And next po, sa pagsisimula po ng inyong negosyo po, gumamit po kayo ng sariling ipon niyo po? Hindi, sarili utang. Okay po. Sa utang galing, hindi sa Pero yung ngayon po, okay na po sa inyo na talaga. Yung Hindi, tumutubo na po. nangungutang pa rin. Pero nababawin niyo naman po. Nababawi naman kasi may mga pinag-aaral pa ako. Pag wala na siguro akong pinag-aaral, hindi na ako mangungutang. And dalawa na lang po. Ano po yung tips niyo sa mga magsisimula pa lang po magnegosyo? Sa magsisimula pa lang magnegosyo, natural, magtsatsaga. Kasi minsan may benta, minsan wala. Lalo na kapag umuulan o kaya walang pasok, wala talaga. And last one po is, paano po nakakatulong yung parang mga bagong ideas o halimbawa po yung mga bagong produkto o bagong style po ng pagbebenta? Nag-try na po ba kayo na makatulong sa negosyo niyo po? Hindi pa. Nakapokus lang ako dito. Okay po, thank you po. Yun lang po. Good morning. Ano pong pangalan niyo po? Reveline Austin. Kailan po kayo nag-start pong mag-business? 2017 po. And magkano po yung parang kinikita niyo po sa araw-araw po? Isang araw, Apo. 2,000. Sumasapat naman po siya araw-araw. So, ang question ko po is, ano po yung, paano niyo po pinipili yung mga product na ibebenta niyo po? Halimbawa po, tinitingnan niyo po ba siya as pangangailangan po ng mga customer? Or
based lang din po sa experience niyo po. Kumbaga, dito lang, dahil po marami po man tao dito, gusto niyo lang po talagang magbenta po ng Proven. So, ano ba, pwede niyo po bang mag-share kayo kung bakit po parang Proven yung tininda niyo pong product po? Kasi nung una, walang nagpo-problem dito sa amin. Sa pila. Kami lang. So, naisipan niyo po palang ibang product. Anong wala dito? Naman po is mahalaga po bang magkaroon ng magandang relasyon sa mga customer po bilang businessman and woman po? Opo. Para po balikan ako ng mga customer. And ang tatanong ko po ulit yung sa panimula niyo pong negosyo, gumamit po kayo ng sarili niyo pong ipon? Hindi. Hiram. Hiram po. Pero ngayon naman po is sa inyo na po. Next po is, ano po yung mga tips nyo o payo sa mga gustong magsimulang magnegosyo din ngayon po? Kahit ano lang po, para ma-motivate po silang magnegosyo din. Minsan, mag-ipon muna sila bago sila mag-umpisa para sa ilang life. And last one po is, po kayo ng mga bagong pamaraan sa pagbibusiness po nyo? Or yan pa rin po kung ano yung simula nyo po? Nag-ano na rin kami ng ihaw tsaka ng mga pritong atay. Nagdagdag na rin kami. And yun lang po. Thank you po. Morning po. Ano pong pangalan niyo po? Almarona. Almaronin po. Ano pong taon po kayo nag-start pong mag-business? 2014 po. So, next naman po is, magkano po yung income niyo po? Yung parang nakakatulong naman po siya sa ano niyo po, sa everyday life niyo po. Yung income sa araw-araw? Opo, pwede po. Mahigit po sa mga minsan 1.5. Sapat naman po siya sa inyo sa araw-araw naman. Sapat naman, sobra pa. Pero lang pag may mga utang kami, mga binabayaran. So, next po is, paano nyo po pinipili yung mga product nyo po na ititinda? Pwede nyo po bang ikwento yung paano kayo nagdi-decision po dun sa ibebenta nyo po? Ganun. Kasi namimili kami ng mga pangmasa, kumbaga. Yung madali siyang mabili at kayang-kaya ng mga bumibili. Diba? Apo. Kasi pag mahal, siyempre, hindi masyado mabili. Kaya kung ano lang yung kaya ng mga bata, kaya ng mga tsumura, ayun lang tinitenta namin. So, ito lang, hindi mo naman tumutubo ng kalakihan dito. Kaya lang mabili sa Andel, mura kami. Apo, tsaka sapat naman po yung Sapat naman sa mga pang-araw-araw na pangangailangan. Next naman po is, mahalaga po bang magkaroon ng magandang relasyon sa customer tsaka ang businessman? Abay, oo, importante yan eh. Siyempre, kailangan mag-iliw ka sa mga customer eh. Dahil pag hindi, lalayuan ka. Diba? Sabi pa nga customer is always right. Yes. Next po is, sa pagsimula po ng negosyo, gumagamit po ba kayo ng mga sarili nyo pong ipon? Ganun po, nung nagsimula po kayo. Gagamit kami. Oo, siyempre, nagamit kami ng sarili namin ipon. Siyempre, nag-umpisa pa lang. Apo. And next po is, ano po yung mga tips nyo o mabibigay nyo payo sa mga gusto pong mag-business? Ay, ang mapapayo ko lang, kailangan talaga magtiyaga ka lang dyan sa pagtitinda. Tsaka masipag ka, huwag kang tatamalin. Oh, thank you po. And last po is, paano po nakakatulong yung parang mga innovation po, yung tinatawag na mga bagong ideas o paraan sa paggawa po ng mga bagong style ng pagtitinda po? Paano? Yung parang pagbebenta po o gumagamit na po ba kayo ng mga makabagong technology po or yung mga bagong style po o nag-a-add po kayo ng mga products sa pagtingin yung kailangan po? Oo. So ngayon hindi pa kami nag-ano eh. Kasi mabinta naman yung namin paninda. Hindi pa kami gumagamit ng mga Kumbaga hindi pa po kayo nag-a-add pa ng iba pang product mo. Kung ano lang po yung nasimulan nyo, yung pa rin po. Pero may mga mabalak din kami, hindi lang nasisimula. Marami pa kami balak na idagdag. Kaya siyempre, dami trabaho hindi pa nasisimula. Marami magkaroon dyan ng mga ulam-ulam.
pwede rin bumili ang mga, hindi lang mga estudyante, mga nanay. Opo. Kailangan nila. Yun lang naman po yung tanong ko and thank you po and nakatulong din po yun sa interview po namin. Thank you po. Thank you po. Ano pong pangalan niyo po? Ilang taon na po kayong nag-start po ng business? Negative na kami. Yung magkano po yung parang income niyo po and sumasapat po ba yun sa araw-araw po? Sakto naman, minsan pag maganda panahon, may isa, pero pag maulan. Yung na question ko po, paano niyo po pinipili yung mga produkto or service na ina-allocate sa customer? Or talagang para po sa inyo? Siyempre, pinipili ko rin kung ano yung piling ng mga pinili. Dati kasi kita ko, pistol, job, masyadong mahal yung gastos kasi mahal ang mantika, mahal yung LPG. So tumataas talaga siya. Bali, nag-isip na lang ako na laruan at saka mga candy ang itinda ko. Mas malaki yung tubo kumpara dun sa pistol, job. Tapos yung mga ano yan, juice, dinagdagan ko yung melon. Nag-stick ako sa melon kasi masarap siya tapos healthy pa. Okay po. So yung pangalawa naman po is, mahalaga po bang magkaroon ng magandang relationship sa pagitan ng mga customer at katulad yung pong mga business? Oo naman, kasi sila yung magiging magiging sukay mo forever, lalo na mga estudyante. Kilala ka tapos at the same time nagiging kaibigan mo na, nakakabagay mo sila kasi mabait yung pakitungo mo sa kanila, ganun din sila. Kaya kumbaga, give and take lang. Okay po, thank you po. And pangatlo naman po is, sa pagsisimula nyo po ng business or yung negosyo nyo po, gumamit po ba kayo ng sarili nyo pong ipon or puhunan po? Sa una, meron din kaming ipon, meron din kaming 5-6, microfinance, tapos mga torno, ganyan, para dire-diretso yung circulate ng business. Okay po, thank you. And pangapat naman po is, ano po yung mga tips nyo para sa mga gustong sumubok sa magsimula ng sariling negosyo po? Bago kayo mag-business, isipin nyo muna kung saan lugar, tapos kung ano yung place, kung ano yung hindi man, yung mga gusto ng mga bilhin nyo, bago kayo mag-start mag-business. Planuhin nyo na muna bago kayo mag-start. Thank you po. And last one po is, paano po nakakatulong ang mga pagbabago po sa inyong mga yung parang nag-a-add po kayo, nag-invento po kayong paano ayos ng mga products po. Paano po nakakatulong yan para mas lumaki po yung kita nyo po? Kumbaga, mag-iisip ka pa ng maaari mong idagdag sa paninda mo kasi sayang yung araw na nagtitinda ka. Mag-iisip ka pa na kung anong mabenta, kung ano pa yung kayang abutin ng mga customer ng mga tiga-pila. So, yun ang idadagdag mo. Para sa ako, dagdag ako ng mga paninda. May mga tinapay ako, meron din akong tindang mga 5 days. Okay mga po. sari natin napkin, soft drinks, tubig. Yun yung mga ina-additional ko kasi yun ang araw-araw na binibili ng mga tiga-pila. Yun po, thank you po. So ano nga po ulit pangalan nyo po? Angelito Lanto. Yun po, thank you po. Ang dami kong natutunan sa pag-i-interview ko sa 13 vendors sa iba't ibang lugar dito sa Laguna. Nung una, hindi ko in-expect na magiging ganun yung mga kasagutan nila. Nakakala ko masyado lang mabilis, masyado lang na pamadadaling yung mga mangyayari. But nagkamali ako. Small enterprises are important in the Philippines. And sila yung isa sa mga tumutulong sa atin to have a good tax sa Pilipinas. Hindi mo pwedeng sabihin na porket vendor sila is yun lang yun. Hindi, nakakatulong din sila kasi diba bumibili sila. And nung una is na naguguluhan ako, sabi ko talaga bang nakakatulong yung mga vendors sa iba't ibang lugar dito sa atin, sa Pilipinas? Sabi ko, yes. Nung nalaman ko yung mga opinions nila na sa hirap ng buhay, gagawin nila ang the best. Lahat gagawin nila para lang makapagtinda, makapagbigay ng magandang serbisyo. And yung
yung mga tanong ko is talagang hindi sila nahihirapang sagutin yon. Natutunan ko na napaka-importante pala ng pagkakaroon ng magandang komunikasyon, lalo na sa pagdating sa business. Lalo na yung sinasabi natin na hindi mo pala kailangan talaga ng utak lang, skills at pakikitang magandang behavior sa mga tao, isapat na. Isa sa mga hindi ko malilimutang pag-i-interview ko is yung narinig ko yung kapag may bumibili sa kanya, kesa hindi siya mabilihan, is bibigay na lang niya. Kumbaga, tawad na, ganun sila kabuting tao. At kahit hindi man ganun kalaki yung kinikita nila, is kailangan nilang magtrabaho kasi doon lang sila umaasa. Naisip ko na yung iba din pala is nagsimula lang sa pag-utang. Pero ngayon, nagkaroon ng magandang outcome. Pinakita nila na kaya pala talaga nilang mag-business. At wala pala yun. Kayang-kaya pala nila. Yung iba naman nagsimula sa ipon. Alam mo yung sa feeling na yung ipon na yun isinugan nila sa hindi nila alam kung ano yung mga possible na mangyayari. But, dahil sa tiwala, dahil sa pag-iisip, at sa paggamit nila ng mga karakteristik ng isang nagdenegosyo sa Pilipinas is napapakita talaga nila kung gaano ka-importante ito. At dahil doon is natutunan ko rin na dapat lagi nating iisipin ng tama yung kahalagaan na yun at dapat isa tayo sa tumutulong para magkaroon sila ng ang pang-araw-araw na pambili ng pagkain. Kasi karamihan sa mga interview ko is hindi sapat, kulang pa, dahil din daw sa mga online shop. Yung iba naman is sabi ay okay daw at sapat naman. Ngunit nakakalungkot lang din talagang isipin na hindi pala talaga madali. Hindi madali ang pagiging vendors dito sa Pilipinas. Hindi sila nag-aayos o hindi sila umaangat sa budgets kasi mababa, mahal ang mga bilihin. At ayun. At tungkol naman sa mga innovation o innovation is karamihan sa kanila is yung tradition o yung pinagsimulan nila. Para sa kanila is hindi naman kailangan pang magpalit o mag-invento pa ng ibang produkto. Para sa kanila kung saan sila nakilala, isa yun at ayun lamang yung ititinda nila. Pero sa iba naman is gumagamit na sila ng modern innovation kung saan nagbibigay sila ng mga bagong produkto, bagong imbenyo na sila lang ang nakakaisip. Ganun rin sa pagkakaroon talaga ng magandang komunikasyon at para sa kanila pinipili nila ang produkto dahil para sa kanila ito isang pangangailangan. Pangangailangan na afford bilihin ng kahit sinong tao. Kaya para sa akin napakahalaga ng interview ito dahil marami akong tutunan. Marami pala dapat tandaan sa pagnenegosyo. Hindi ka dapat sumubok lang na, sige, susubok ako kasi gusto ko lang. Hindi. Dapat pala is pinag-iisipan mo mabuti kung talagang gusto mong magnegosyo. Kailangan may tiyaga ka. Kailangan pagbibigyan mo siya ng pansin. Kailangan may value ka sa mga produktong ititinda mo kasi hindi ka naman pwede daw na magtinda ng kahit ano lang na gusto mo. Kailangan isipin mo. Wala din ito sa ang pagnenegosyo ay wala sa edad. Kung gusto mo magnegosyo sa ikadaran ko, pwedeng pwede. Kasi ganun sila. Ganun silang nagsimula. Kaya lahat ng natutunan ko ay napakalaga. At ayun lang masasabi ko sa lahat na nagpapasalamat ako sa lahat ng pumayag na may interview at may bahagi ang kanilang mga salobin tungkol sa mga small enterprises. At ganun din, maraming salamat din po kay Sir Pomi Pumintel or Sir John Pumintel sa kanyang binigay na task dahil hindi siya mahirap tutusin. Binigyan lang kami ng magandang motibasyon para magpatuloy at para ma-inspire na mag-aral at ma-motivate na magnegosyo balang araw. At muli, ako si Claire Tuel Ubaldo ng iyong 12 Plato at dito ko na tinatapos ang interview ko. At sa refleksyong ito, napakarami kong may bahagi sa inyo at nagpapasalamat ako muli. Maraming salamat.